Hello everyone, this is Pamela and for today, ako muna ang inyong virtual teacher at pag-aaralan natin ang Hekasi na may pinamagatang tao. Mahalaga ba sa bansa? Aalamin natin yan. Bilang isang tao, gusto kong tanungin natin sa sarili natin, mahalaga ka ba sa bansa? Sabihin mo sa katabi mo, partner, mahalaga ka ba sa bansa? Kung hanggang ngayon ay hindi mo pa alam kung ikaw ay may halaga sa bansang Pilipinas, huwag kang mag-alala dahil pag-aaralan natin yan. Sa module na ito, matututuhan mo ang mga sumusunod. Una, kahalagahan ng populasyon ng mga tao. Pangalawa, katangian ng populasyon sa pag-unlad ng bansa. Ngunit bago tayo magpatuloy, nais ko munang magkaroon tayo ng kakaunting pagsasanay tungkol sa ating i-discuss ngayong araw. Makinig. Panuto. Pag-aralan ang bawat larawan, piliin sa talaan, ito po yung talaan, yung A hanggang E, ang titik ng tamang sagot na isinasaad sa larawan. Una, ang una ay nagpapakita ng ano. Kung ang sagot mo ay paglalaro ng piko, pagiging masaya, tama, tama yung sagot mo. Sa unang larawan, alin kaya sa mga sumusunod na pagpipilian dito sa baba ang naaakma para sa unang larawan? Ito ba ay pagiging malusog, matalino, may disiplina, matapat, o matulungin? Kung ang sagot mo ay malusog, tama. Bakit kaya pagiging malusog? Una ay dahil sila, ang mga bata sa unang larawan ay nagagawang maglaro. Maliksi. Dahil kung ikaw ay may sakit na bata, hindi mo magagawang maglaro. Ang galing mo naman. Pagkatapos ay sumunod naman itong pangalawang larawan. Ang unang larawan ay pagiging malusog. Ang pangalawang larawan naman ay ano kaya ito? Hmm? Ito kaya ay matalino, malusog, may disiplina, matapat, o matulungin? Ano kaya? Kung ang sagot mo ay matulungin, tama ka na naman. Pagiging matulungin. Dahil sa larawang ito, ipinapakita ang pagtulong ng munting bata sa nakakatanda na ano? Na tumawid sa kalsada. Ang galing naman! Ngayon naman ay dumako tayo dito sa pangatlong larawan. Ano kaya ang ipinapakita ng pangatlong larawan na ito? Ito kaya ay pagpapakita ng pagiging malusog? Matalino? Hmm, may disiplina, matapat, o matulungin? Ano kaya? Ano sa tingin mo? Pwedeng ito ay ilagay natin sa pagiging matalino. Bakit naman po matalino? Dahil siya po ay nagbabasa ng libro. 'Pag po ba nagbasa ng libro, matalino na? Pwede, oo. Kasi sa pamamagitan ng pagbabasa ng libro, marami tayong natututunang aral. Marami tayong natututunan na pwede nating gamitin sa totoong buhay at sa paaralan. Naintindihan po? Okay. Tandaan natin na sa bawat bansa ang tao ay mahalaga, anuman ang kanyang kasarian, edad, at katayuan sa buhay dahil hindi mabubuo ang isang bansa kung ang mga tao nito ay hindi mangangalaga at makatutugon sa pag-unlad ng bansa. O paano? Dumako na tayo sa susunod na pagpapaalala. Ang tao ang bumubuo sa bansa.
Nababatay sa uri ng mamamayan na naninirahan dito ang pag-unlad ng isang bansa. Sa susunod na pahina, makikita ang mga larawan ng katangian na dapat taglayin ng mamamayan na nakatutulong sa pag-unlad ng bansa. Ano kaya iyon? Tingnan natin. Ang unang larawan ay nagpapakita ng ano? Basahin. Pagtulong sa kapwa. Very good, ang galing ha. Ipinapakita dito ang pagtulong sa kapwa na dapat taglayin ng bawat Pilipino sa ating bansa para sabay-sabay tayong uunlad. Pangalawang larawan naman ay pagtatanim. Bakit kaya mahalaga ang pagtatanim sa ating bansa? Bakit? Kung ang sagot mo ay natutulungan nitong lumamig ang paligid at magbigay lilim sa mga tao, tama ang iyong sagot. Ang gagaling ha? Kung ang sagot mo naman ay nakatutulong ito upang mabawasan ang pagbaha sa ating lugar, tama. Tama rin. Ang gagaling naman. Ang mga puno at halaman po ay nakapagbibigay tulad ng mga inyong nabanggit. Lilim, nakakapagpalamig ng hangin, nakakapagpigil ng baha, nakakagawa ng bahay, na tutulungan din tayo nito upang tayo'y makapagluto bilang isang panggatong. Sumunod naman ay pagtatapon ng basura sa tamang tapunan. Bakit kaya mahalaga ang pagtatapon ng basura sa tamang tapunan? Ano sa palagay nyo? Kung ang sagot mo ay upang hindi ito kumalat at makaaksidente ng iba, tama ang iyong sagot. Kung ang sagot mo naman na ang basura ay posibleng o ang maling pagtatapon ng basura ay posibleng maging sanhi ng baha, tama, tama ang sagot mo. Pangalawa naman ay pagmamano dahil ito ay simbolo ng paggalang sa mga nakatatanda nating mga mahal sa buhay. Sumunod naman ay lagi mong tatandaan na malaki ang maitutulong ng mga mamamayang may sariling disiplina sa ikauunlad ng isang bansa. Ano kaya sa tingin mo ang mangyayari sa Pilipinas kung ang bawat tao ay magtatapon ng basura kung saan-saan? Ano sinabi ko kanina? Posible itong makaaksidente ng iba. Galing ha? Pangalawa, posible itong magdulot ng pangmalawakang baha na maaaring ikasawirin ng mga tao. Pangalawa, kung tatawid basta-basta sa lansangan, ano kaya ang mangyayari? Kung magumon sa masamang bisyo at iba pa, hindi matatamo ang anumang layunin kapag ang disiplina ay nawala. Ang tao ay kailangan na may pagpigil sa sarili at sumunod sa mga kautusan. Sumunod na larawan ating suriin. Sa tingin mo, dito sa tatlong larawan, meron ba sa kanilang hindi nagtatrabaho? Isa-isahin natin. Ang una ay sa tingin palagay mo, ito ay isang paggapas. Pangalawa ay pagtatrabaho sa isang factory. Pangatlo ay pagiging isang call center agent. Tandaan, ang mga Pilipino o ang mga tao sa buong mundo ay may sari-sariling kakayahan, may sari-sariling dedikasyon. Kaya dapat lagi nating pipiliin kung ano ba ang tamang gawin. Ano ba ang nararapat na gawin? Lagi nating isaalang-alang na ano, ano ang dapat nating isaalang-alang. Ang paggawa ng mabuti at tama ang siyang dapat nating unahin sa lahat dahil ito ay magdudulot ng kapayapaan hindi lang sa buhay natin, kundi pati na rin sa buhay ng iba. Pangalawang larawan, ano kaya ang ipinapakita ng larawan na ito? Hmm, ano kaya?
Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section sa baba kung ano ang ipinapakita ng larawan nito at titignan natin kung ano-ano kaya ang epekto at masasabi nyo sa larawang ito. Dumako na tayo sa susunod na pahina. Exercise ulit. Panuto, puna ng wastong salita ang bawat patlang upang mabuo ang pangungusap. Piliin sa kahon ang tamang sagot. Sagutin natin. Ang unang tanong, kinakailangan ang tao sa pagbuo ng ito ba ay manggagawa, bansa, malusog, matalino, tao, o maunlad? Kung ang sagot mo ay bansa, tama. Kinakailangan ang tao sa pagbuo ng bansa. Tama. Pangalawa, higit sa nauunlad ang bansa, higit nauunlad ang bansa kung ang mga mamamayan ay malulusog at ano kaya? Manggagawa? Bansa? Malusog? Matalino? Tao? O maunlad? Kung ang sagot mo ay manggagawa, tama. Higit nauunlad ang bansa kung ang mamamayan ay malulusog at manggagawa. Pangalawa, nagiging matatag at patlang ang bansa dahil sa taglay na mabubuting katangian ng mga tao. Ito kaya ay manggagawa, bansa, malusog, matalino, tao, o maunlad? Ano kaya ang sagot? Kung ang sagot mo ay maunlad, tama. Nagiging matatag at maunlad ang bansa dahil sa taglay na mapubuting katangian ng mga tao. Ang gagaling. Number 4. Ang taong patlang ay may sapat na lakas na makatulong sa pag-unlad ng bansa. Ano kaya iyon? Manggagawa? Bansa? Malusog? Matalino? Tao? O maunlad? Kung ang sagot mo ay malusog, tama. Ang taong malusog ay may sapat na lakas na makatutulong sa pag-unlad ng bansa. Galing. Huli na. Kung walang yamang patlang ang bansa ay di uunlad. Ano kaya? Kung ang sagot mo ay tao, ang galing, tama. Kung walang yamang tao ang bansa ay hindi uunlad. Bakit kaya? Kasi walang magtutulungan upang umunlad ang bansa. Walang magtatrabaho para sa isa't isa. So walang pag-asenso. Dumako na tayo sa susunod ulit na exercise. Panuto, anong katangian ng mga mamamayan ang inilalarawan ng bansa sa pangungusap? Piliin ang titik ng tamang sagot sa ibaba. Unang tanong, tinatapos ni Ben ang mga gawaing mahirap man ito o magaan. Ano kaya? Siya ba ay may disiplina? May tamang saloobin? May kasanayan? May pagtitiwala sa sarili? O malusog? Ano kaya? Hmm, Tinatapos ni Ben ang mga gawaing mahirap man ito o magaan. Kung ang sagot mo ay may disiplina, tama. Dahil kailangan ng isang disiplina upang matapos ang isang gawain. Pangalawa, naghihintay si Ana ng kanyang pagkakataon sa anumang gawain. Naghihintay si Ana ng kanyang pagkakataon sa anumang gawain. Kung ang sagot mo ay may pagtitiwala sa sarili, tama, ang galing. Pangalawa, pangatlo, nakaimbento si Noel ng iba't ibang bagay na nagpapagaan sa trabaho. Ano kaya iyon?
Kung ang sagot mo ay may kasanayan, tama. Number 4, palaging iniisip ni Don na kaya niyang gawin ang pinapagawa sa kanya. Kung ang sagot mo ay may pagtitiwala sa sarili, tama, galing. Number 5, pumapasok araw-araw si Luis sa kanyang trabaho at ni minsan ay di siya nagkasakit. Kung ang sagot mo ay pagiging malusog, tama, ang galing naman. Sumunod na tayo sa ating susunod na slide. Oops! Wala na! Binabati kita at matagumpay mong natapos ang module na ito. Sana ay marami kang naintindihan at sana ay magkita-kita pa tayo sa susunod na pagtuturo. Kung meron kang gustong malaman, kindly comment it below para mapag-aralan natin ng sabay-sabay sa susunod. O paano? Paalam!